Sigurado ka na ba dyan, anak? Tay, sigurado na po ako. Matagal ko na itong pinag-isipan at dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Magandang araw po. Salamat po sa tiwala. No, kami ang dapat magpasalamat sa inyong mga magigiting na magsasakang Pilipino para sa patuloy na pagtatanim para sa Pilipinas. Salamat sa masarap at safe na kain. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin. Para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan,
Magandang umaga, Pilipinas! Isang masaganang morning po sa ating lahat. Ang ating oras, 10:36. Panibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Isang masaganang umaga po sa ating lahat. Ako po si Karen Owyong. Masaganang umaga. Ako naman po si Arnel de Mesa, Assistant Secretary po ng Department of Agriculture. Samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating agrikultura. Pag-usapan po natin ang pagsasaka, pangingisda at paghahayupan na nagbibigay sa atin ng masaganang pagkain sa hapagkainan. Ayan, good morning po, Asek Ariel, and welcome po sa ating programang Masaganang Pinas. Ikaw ang aking Miss partner Karen. ngayon. Ayan. So napapakinggan po tayo, Asek Ariel sa DZRH, sa DZRH sa frequency 666 kHz. Live rin ito napapanood sa DZRH TV at mga cable channel. Sa Signal Channel 18 po tayo napapanood, Sky Cable Channel 3, GSAT Channel 40, Converge Vision Channel 14. Naka-livestream din po tayo sa DZRH Facebook at YouTube, habang live rin ang audio broadcast sa dzrh.com. Ayan. So, once again, welcome po at kayo ang aking magiging partner. Ano ba ang inyong pakiramdam na kayo ay nasa kabilang side naman po? Diba? Usually, ini-interview po namin kayo, Asek, Nika Henry, sa programang DZRH Balansyado. Ngayon, co-anchor na kita ngayon. Medyo kakaibang position ito sa akin, Miss Karen, pero maganda. I'm happy to be here, of course, at makita na personal si Miss Karen. At marami tayong maganda pag-uusapan ngayon ng mga balita sa Department of Agriculture, mga programa, and of course, mga activities na makakatulong para sa ating mga magsasaka at mga Ayan, excited na tayo, Asik Arnel, na malaman ang lahat ng balita, mga impormasyon at iba pang mga pag-uusapan natin. Hitik na hitik po ang programa natin ngayong Saturday morning. Yes. So, Asik, simulan na po natin ang ating pagbabalita sa ating Balitang Agri. Balitang Agri. Inilunsad kahapon ng Department of Agriculture ang Philippine Sustainable Agriculture Transformation o PSAT program. Ang programa na naglalayong gawing moderno ang agrikultura ng bansa, palakasin ang produksyon at paigtingin ang seguridad sa pagkain ay naging posible sa tulong ng 1 bilyong pisong dolyar na financing package mula sa World Bank. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., sa pamamagitan ng PSAT ay maitataas ang farm productivity, maiisasaayos ang food security at mapoprotektahan ang milyong-milyong kabuhayang nakadepende sa agrikultura. Samantala, kasabay ng PSAT, maituturing na vote of confidence sa reform agenda ng DA ay ang $1 milyong din na technical assistance for sustainable agriculture transformation grant mula naman sa United Kingdom. So, Asik Arnel, matanong nga kita, kung nabigyan po tayo nitong asisteya o di naman po kaya ay itong tulong na ito, napakalaking halaga. Sabi dito, vote of confidence sa reform agenda. Please explain na bakit po mahalaga ito? Napakahalaga nito, Miss Karen, dahil ito yung single biggest portfolio na loan package natin at may kasama nga ito na grant. At yung grant na rin yun, yung single biggest grant sa portfolio ng Department of Agriculture. Actually, sa buong ASEAN, ito yung isa sa pinakamalaking proyekto. So makita natin dito yung vote of confidence. Actually, hindi lang ng World Bank, pati yung iba pa rin natin development partners, both multilateral at bilateral. So napakahalaga nito at ito ay multi-year project for 5 years at
marami, napaka-importante. Ito kasi yung reform agenda, transformational agenda ng Department of Agriculture, at ang malaking kaibahan nito, yung disbursement nito ay depende doon sa gagawing reform o transformation ng DA, at pag nagawa yun at saka i-release ang pondo. Hindi kagaya ng iba na i-release mo na yung pondo bago magkaroon na. Yes, kaya talagang napakaganda nitong proyekto na ito. So kailangan din pala ay mapatunayan na tayo po ay nagtatrabaho, nakakatulong tayo sa ating mga magsasaka at mangingisda, at syempre ay nagagawa nga itong tinatawag na reform agenda ng DA para ma-disburse itong amount na ito galing sa World Bank. Ayan. So ito yung pinakamalaking balita pala galing sa Department of Agriculture. Congratulations po, Asek. Para ito sa ating mga magsasaka at mangingisda, Ms. Karen. Ayan. So sige, Asek, ano pa po ang mga magagandang balita po natin from the Department of Agriculture? Yes, Ms. Karen. Samantala, nakapagtala ng matingkad na marka ang seafood industry ng Pilipinas sa ginanap na 32nd Seafood Expo Global sa Barcelona sa bansang Spain kamakailan. Nakapagbenta po ang ating mga exporter ng $514.8 million o tinatayang 31.68 billion pesos mula po sa mga order at negosasyon na naganap doon sa nasabing expo. Ayon po sa ating kagawaran, ito ay isang indikasyon ng malakas na international demand sa seafood at aquaculture products ng ating bansa. At ayon din po sa ating Undersecretary for Fisheries, si Yusek Drus Bayate, na nanguna po doon sa nasabing delegasyon, umabot naman po sa $450 million o katumbas na mahigit sa 27 billion pesos ang naitalang benta, habang ang mga naisarang negosasyon ay umabot naman po sa mahigit na $64 million o may katumbas na almost 4 billion pesos. Samantala, patuloy ang paglago ng produksyon ng gatas sa Pilipinas sa unang quarter ng 2026. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, pumalo sa 6.5% ang halaga ng produksyon ng gatas, mas mataas kumpara sa 5.1% na paglago sa kaparehong panahon noong 2025. Nakapagtala rin ang subsector ng dairy ng 10.3% na pagtaas sa halagang ito kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa mga opisyal, ipinapakita nito ang mas matatag na produksyon at patuloy na pagtaas ng demand para sa lokal na produktong gatas. Yes, napakasarap po, Asek Arnel, ng lokal na gatas. Pampatangkad pa yan. Importante rin itong balita na to, Ms. Karen, dahil malaki kasi yung itinataas ngayon. Kung titingnan natin yung mga naunang balita, ang tinataas lang na paglago ng gatas nasa 1 to 2%. So ito ngayon nasa 6 to 10%. Mataas, so, nagpapasalamat tayo sa effort ng ating National Dairy Authority, sa Philippine Carabao Center at sa iba pang industriya ng gatasan. Of course, kasama na rito yung ating mga magsasaka ng kalabaw, ng kambing, ng baka, na patuloy na tumutulong dito sa ating industriya ng ating dairy. Kaya naman, Asek, dapat suportahan din po natin ang lokal na produksyon, lokal po na produkto ng gatas galing po dito sa ating bansa. Susunod naman po, soil testing program ng pamahalaan na malaking tulong para lumago ang kita ng mga magsasaka. Tututukan po natin yan sa Alagang DA. So, dyan lamang po kayo. Ang ating oras, 10:44. Ayaw mo na ba? Ha? Ano ba sinasabi mo? Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil. Kaya, kanin ay huwag sayangin. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag... Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ang ating oras sa 10:49 at nagbabalik po ang Masaganang Pinas. Ayun, pre-practice namin yun ni Asik kanina. Perfect combination ba, Asik? Ayan po. So isa na naman pong agripreneur ang ating binisita kamakailan upang kamustahin ang kanyang pagsasaka. Ayan, Asik. Natutunan po kasi natin sa agripreneur na ito ang kahalagahan ng soil testing. Ayan, para makatipid at lumago ang kita. Kaya naman ang payo niya, huwag matakot sumubok ng makabagong teknolohiya para na rin sa mas masaganang ani. Tampok ang kanyang kwento sa ating Alagang DA. Alagang DA. Isa sa mga kritikal na aspeto ng pagsasaka ay ang kondisyon at komposisyon ng lupang taniman. Dito nakasalalay ang dami at uri ng sustansya na kailangan ng pananim upang magkaroon ng masaganang ani. Sa paglipas ng panahon, iba't ibang pamamaraan na ng pagsasaka ang naipakilala. At sa tuloy-tuloy pang pananaliksik at paggamit ng mga prinsipyo ng siyensya, lalo pang napahuhusay ang potensyal ng ating agrikultura. Ako po si Geno Ambrosio mula po sa bayan ng Santa Maria, ang tinaguriang Rice Granary of Laguna. At ako po ay isang magsasaka na nagtatanim po ng palay.
Simula nung kabataan, kinamulatan ko na po na ang pagsasaka po ang kinabubuhay ng aking mga magulang. Ako po ay isang agricultural and biosystems engineer by profession po. Mas pinili ko po na pagpatuloy yung pagiging agripreneur kasi may kaugnayan po ito sa aking course na kinuha. Nais ko rin pong tulungan yung aking mga magulang sa larangan po ng pagsasaka. Ang nakasanayan po namin na paraan ng pag-aabono nung hindi pa po nag-umpisa yung soil sampling ay 1:1 po ang aming pinagbabatayan. Or sa isang hektarya ay 10 abono po ang aming ina-apply na synthetic fertilizer po. Sa klase naman ng pataba po na aming ginagamit, nakadepende po kami kung ano po ang available po sa mga tindahan po ng abono at kung ano lang po yung pinamimigay po ng Department of Agriculture. Ako po ay naging beneficiaryo ng programa po ng BSWM na Adaptive Balanced Fertilization Strategy or ABFS at nagsagawa po ng technology demonstration na nakasama po yung aking sinasakampalayan. Yung unang experience ko nang nagpa-test ako ng lupa, parang hindi po kasi ako naniniwala sa soil testing kasi marami na nga pong traditional na paraan ng pag-aabono. Bilang beneficiaryo po ng programa ng BSWM, kinuhanan po kami ng soil sample sa amin pong palayan. Kasama po mismo ang mga staff ng BSWM at itinuro po sa amin ang tamang pagkuha ng sample po ng lupa. Kinuhanan po ng soil sample yung aking palayan, 1 buwan po bago po ang gawaan. Nung lumabas po yung resulta po ng soil sample, nakita ko po na yung ginagamit ko po palang mga pataba po nung una ay sobra-sobra. Na halos doble ng ginagamit ko po nung unang hindi pa po nagsa-soil sample sa aking palayan. Sinunod ko po yung protocol po ng BSWM na nag-apply po ng abono batay po dun sa resulta ng soil analysis. At first time ko pong gumamit ng organikong pataba na lumabas din po dun sa resulta ng soil analysis. Malaki po ang naging pagbabago simula po nung sinunod ko po yung resulta ng soil analysis. Ang katunayan po, itong dry season 2026, ito po ang naitalang pinakamalaking harvest ko po sa aking palayan na umabot po halos ng 10 tons per hectare po. Sa bentahan naman po ng palay, malaki po ang aking kinita. Kasi po ay bukod sa mataas po ang ani dahil sa sinunod po yung protocol po ng BSWM na resulta ng soil analysis, medyo maganda rin po yung presyo ng palay ngayon pong dry season. Sa aking kapwa agripreneur, huwag tayong matakot na sumubok ng mga bagong technology. Huwag tayong matakot na magpa-soil sample sapagkat science-based po ang nilalabas po niyang resulta. At kapag sinunod po natin yung resulta ng soil analysis, tiyak po yung ating magandang ani at magandang kita. Unang-una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa aming Municipal Agriculture Office at isa ko sa napabilang sa programa ng BSWM. Salamat din po sa BSWM sa kanilang programa na ABFS at natutunan namin yung tamang paggamit po ng mga abono. Sa Department of Agriculture ay taos-puso rin po kaming nagpapasalamat sapagkat malaki po ang naitulong sa aming mga agripreneur para po mas lalong mapataas po ang aming ani at mapataas din po ang kita. Alagang GA. At yan po ang kwento ng ating agripreneur. Matanong ko nga, Asik Arnel, bakit nabanggit niya na wag matakot magpa-soil testing, magtiwala? Bakit may mga ganun? May takot po ba ang mga magsasaka natin dito? Kasi yung soil testing, pag minsan kasi ang ideya ng mga farmer natin, masyadong technical, gagamitan ng maraming chemical. So sanay naman kami sa mahabang panahon na alam na namin kabisado yung lupa. Pero kailangan kasi talaga natin nung detailed analysis para makita talaga. Kasi pag patuloy natin na naglalagay ng mga inorganic fertilizer, lalo na yung urea, complete,
at kung ano pa, ang tendency niyan, ang epekto niya sa lupa nagiging maasim or acidic. So pag acidic yung lupa, nangyayari niyan talaga nahihirapan na mag-absorb and it will affect yung productivity eventually ng ating palayan o ng ibang ating commodity. Gusto sana natin tayo may asim, pero wag lang yung lupa. Oo, kasi mahirap yon, asik, 'di ba? Walang tutubo. Kaugnay po na ang usapin na yan tungkol sa soil testing. Makakasama po natin si Ma'am Gina Parde Nilo. Siya po ang Director ng Bureau of Soils and Water Management o BSWM. Kasama na po natin siya dito sa studio. Good morning po, Ma'am Gina. Good morning po, Ma'am Karen. At gano'n din po sa aming minamahal Assistant Secretary Arnel de Mesa. Masaganang Pinas po sa bawat isa. Yes, masaganang Pinas po. Good morning, Doc Gina. Yes. Director, siguro briefly lang po, lalong-lalo na sa mga hindi pa po nakakarinig kung ano po ba yung Bureau of Soils and Water Management o di naman po kaya ay bahagya may konting background. Can you please tell us, ano po ba ang inyong mandato? Okay. Napakagandang katanungan po. Now, we are celebrating our 75th year. Wow. So, this is our diamond year. And all these years, ang amin pong opisina, Bureau of Soils and Water Management, ang siyang nangangalaga ng lupa at tubig na siyang ginagamit ng ating mga sakahan para sa pagpapalago ng ani ng ating mga palayan, ng corn, ng high value crop at lahat pa ng mga importante nating para sa ating food security. Ito rin po ang ating opisina na naniniguro na ang ating mga sakahan ay nananatiling healthy. Ang buzzword po ngayon, soil health. That's why we have the National Soil Health Program. At dito po sa Soil Health Program na ito, pinatatatag po natin ang ating mga soil laboratories. Sa mandato po ng PD 1435, Bureau of Soils and Water Management is mandated to supervise, to regulate, and control the establishment and operation of all soil laboratories in the country. Katulad po ng napanood natin, napakahalaga po ng soil testing sapagkat dito po ay nakikita natin kung ano ang sitwasyon ng ating lupa, whether it is fertile or ito po ay nangangailangan ng abono. Kakibat din po ng Soil Health Program ay ang sinisigurado natin na ito ay ating namomonitor. At hindi lamang po one time ang ating soil analysis, so we do it regularly. At ito po ay ibinabatay din natin sa pag-i-implement ng ating mga sustainable land management. Yung ABFS po na nabanggit kanina, Adaptive Balanced Fertilization Strategy, ito po ay isang sustainable land management sa ating mga sakahan na kung saan pinapaigting natin ang paggamit ng compost or organicong fertilizer kasamang ating inorganic fertilizer. Marami pa pong ginagawang BSWM sapagkat ang aming pong mga output ay siya rin kinakailangan ng ating mga policy makers, planners. Ngayon nga po ang ating isang pinag-uukulan ng pansin yung ating national land use policies. So sa opisina po ng Bureau of Soils and Water Management, doon po ginanap ang pagmamapa ng Strategic Agriculture Fisheries Development Zone na napapaloob sa Agriculture Fisheries Modernization Act na kung saan doon po natin itunuturo kung ano ang mga network of protected areas for agriculture. Mga sakahan na dapat nating pangalagaan, protektahan at i-preserve for agricultural purposes para masiguro natin na yung ating objective for food security, climate resiliency, and to address land degradation ay ating matugunan. Yung ngayon po, El Nino, kami rin po ang nagpapaulan. Ay, talaga? At kami rin po ang nagbibigay. Ang sabi nga natin, hindi po makakasurvive ang sakahan kung walang tubig. Yes. Talaga pong soil and water is life. So, sa Bureau of Soils and Water Management, kami po ay nag-i-establish din ng mga small water impounding systems. Maliliit pong dam, yung hindi po naaabot ng ating national irrigation system, doon po sa mga
more than 3% slope o sa mga rain-fed uplands natin, napapatubigan po namin yon. Ang tawag namin ay small water impounding systems. At ngayon nga po, sa kabutihan ng Panginoon, ito po ay meron na kami mga solar-powered irrigation system. Wow. Salamat kay Asek Renewable Arnel. Very na. timely. At kapartner po namin dyan si Asek Arnel. And syempre, digital age, 75th year, ang BSWM ay totoong digital po. Kaya yung aming Land Resources Information System, mapping, database, pati po yung mga soil analysis right on the location po ay nakikita natin at naiimapan ng Bureau of Soils. Yan po ang kabuuan ng aming opisina. Wow. Thank you, Doc Gina. Miss Karen, gusto ko lang idagdag na bukod sa soil testing, importante na malaman natin kasi iba-iba yung klase ng lupa. Yes. Kunwari, magtanim tayo ng palay, ang importante dyan, clay loam. Yes. Yung percentage ng clay, ng sand, kasi pag palay, kailangan nare-retain yung tubig. Kaya dapat mas mataas ang level nung percentage ng clay. Kaya ang maiwasan kasi natin, pag merong magandang soil testing, alam mo yung klase ng lupa, yung pagtsamba kung ano yung dapat mong ilagay. So, ang importante yung efficiency sa farming. So, dapat kung gaano lamang yung ilalagay mo na fertilizer, kung yan man ay urea o complete o ammonium sulfate o kung ano man, napaka-importante para yung ating mga magsasaka, mas makakatipid sila. At yung nabanggit kanina ng ating magaling na agripreneur, ang average na yield sa Pilipinas sa palay ay nasa 4.2. Mataas na yon, metric ton per hectare. Siya umaabot ng 10. So, ganun kalaki, substantial yung epekto kapag susunod tayo dito. Hindi naman ito yung napaka high-tech talaga. Pero ito ay importanteng step para masigurado natin na masagana ang ani. Yun. Alright, so maganda pong ating diskusyon, exciting, pero pansamantala po muna natin puputulin ang ating talakayan para sa ilang patalastas. Stay tuned mga ka-agri, magbabalik po tayo. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Sigurado ka na ba dyan, anak? Tay, sigurado na po ako. Matagal ko na itong pinag-isipan at dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Magandang araw po. Salamat po sa tiwala. No, kami ang dapat magpasalamat sa inyong mga magigiting na magsasakang Pilipino para sa patuloy na pagtatanim para sa Pilipinas. Salamat sa masarap at safe na kain. This time check is brought to you. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Halika na, tayo na sa
sa masaganang Pinas. Usapang Agri. .05 na po ng umaga at syempre nagbabalik po tayo sa ating programang Masaganang Pinas dito po sa DZRH at DZRH News Television. At makasama pa rin po natin si Department of Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa sa ating talakayan na ASEC. Ayan, kasama rin natin ASEC no dito sa studio. Nandito pa rin si Ma'am Gina Nilo. Siya po ang Director mula sa Bureau of Soils and Water Management. Meron pa po tayong isa na kasama rin dito sa ating studio, isa pong ating makakausap. I-acknowledge lang din po natin ang kanyang presensya. Isa namang eksperto sa coffee farming, si Ginoong Enrique. Dapat Don Enrique de la Cruz, ang hashindero ng Coffee Industry Development Office. Sir Enrique, welcome po. Magandang umaga, Miss Karen, ASEC Arnel, and Director Gina. Masayang-masaya ho tayo at nagkaroon ng panahon ngayon upang makapagpaliwanag tungkol sa kape, gaano kaganda ito, anong tutunguhin ito, at yung pangangailangan niya ng tubig at magandang lupa na binanggit ni Director kanina. Connected, ano? So babalikan po natin ang usapin na yan with Sir Enrique de la Cruz mamaya-maya lamang. So ASEC, ituloy po natin yung ating usapin tungkol sa soil testing. Yes. Ayan, ASEC, go ahead po. Yeah, importante rin na malaman ng ating marami kasing tanong yung ating mga magsasaka, gaano kahirap ba, gaano katagal malaman yung resulta pag nagpa-soil test sila. Mahal ba magpa-soil test? Yun, diba? alamin natin yan galing kay Director Gina, itong mga detalye na to para makabisado ng ating mga magsasaka. Ayan. Sige. Director Gina, ma'am, siguro po na kanina off-air na banggit nyo po na may mga magsasaka po na may takot, ayan, o may pag-aalinlangan, ayan po. So ano pong ginagawa po ng inyong tanggapan na para maibsan po ito at mailapit sa mga magsasaka yung soil testing? Okay, maraming salamat po, Ma'am Karen. So, ang ginawa po ng Bureau of Soils and Water Management, kami ang umabot sa kanila. Kami po ang lumapit sa kanila. Ito po ang ginawa ng Mobile Soil Laboratory. At ang Mobile Soil Laboratory po ay umaabot, nakakarating sa bawat bayan. At kung nasaan po ang ating Mobile Soil Laboratory, naandun din ang pagkakataon ng ating mga farmers upang sila ay makareceive ng training. Doon po itinetrain din namin sila kung paano kumuha ng soil sample. Pinauunawa din namin sa kanila kung paano gumamit ng soil test kit. Kaya kahit po sila may kaalaman na ngayon kung paano gumamit ng soil test kit, nalalaman nila ngayon kung ano ang sitwasyon ng kanilang mga sakahan. At kasabay po nito yung training din nila kung ano ang nararapat na fertilizer, tamang klase ng fertilizer, tamang dami, tamang timing. At lahat po ito ay natutunan nila kung nasaan naroon ang aming Mobile Soil Laboratory. Ganon din po, kasama din ang training kung ano po yung nararapat na paggamit ng lupa, nararapat na crops. So sa madaling salita, kinaibigan po namin ang mga farmer through the Mobile Soil Laboratory. So yun po ay bonus na bonus on top of the primary purpose kung ba't may Mobile Soil Laboratory sa bawat lugar sa ating bansa. Sapagkat ang Mobile Soil Laboratory po ay nagtataglay din ng mga state-of-the-art equipment. Andun po ang capacity namin na mag-analyze ng 44 parameters, soil physical, chemical at biological analysis. Yung nabanggit po ng ating magaling na farmer kanina, nung una po kasi ang soil health, ang paningin lang natin ay chemical. Subalit sa Mobile Soil Laboratory, sa soil health, ang topic po natin kasamang biological and physical properties na banggit ni ASEC Arnel kanina, yung mga soil texture, that's a physical analysis. So ginagamit po natin yung mga state-of-the-art equipment na nilalaman sa ating Mobile Soil Laboratory also to update our maps.
sapagkat ito po ay merong complete analysis. So yung ating pong soil classification ay regularly na-update. So at ito po ay isang napakagandang kapamaraanan natin to visit regularly the site. Ang typical po na pag-analyze natin before planting and after harvest. Kaya natin gawin yon sapagkat may soil test kit. Subalit with the mobile soil laboratory, kaya natin gawin ang lahat ng analysis at sapagkat ito naman po ay nag-a-analyze at nag-a-update ng mga reference soil sites natin. Pag sinabi po nating reference, ang soil po kasi parang may magulang at meron siyang inherent property at yung ina-analisa natin doon pwede pong every 2 or 3 years i-update natin. Yung sinasabi kong before planting, after harvest, kasi po iba't iba ang paggamit ng the same type of soil. So yun po nagagawa natin ngayon. Doc Gina, gaano katagal bago lumabas ang resulta? Kasi importante sa ating magsasaka yung timing. Kailan sila dapat magpa-test? Kailan nila malaman ang resulta para yung recommended fertilizer application dapat may kasama rin na ganun para bago sila magtanim ay properly guided sila. Ayan, maraming salamat po Sec Arnel. Katulad ng nabanggit ko po kanina, kapag sila ay pumunta sa ating mga mobile soil testing lab, dala po nila yung kanilang soil sample at uuwi sila na hawak na nilang resulta. Kung soil test kit po within maximum of 3 hours, kasi may isang analysis doon, colorimetric po yun may isang analysis doon na hihintayin mo lang na mag-produce ng ine-expect nating kulay. Pinakamatagal na po yung pwede ring 2 hours. Depende sa reaction ng lupa sa chemical. Kung yung conventional test po natin, yung katulad ng mga nabanggit ko kanina, pwede pong mga 3 to 4 days. Sapagkat ito po ay complete analysis. Hindi lamang siya NPK, hindi lamang siya pH, na siyang nagagampanan ng soil test kit. Andito po yung ating mga micronutrients. Andito rin po yung mga calcium, magnesium, iron, lahat po nandun. Andun din yung respiration. Nakukuha po natin yung respiration, pati yung ugat, inaaral natin, soil texture, yung ability ng lupa na mag-hold ng moisture. So, 3 to 4 days po yon sa mobile soil testing laboratory. Yun. Miss Karen, kung titingnan natin, doon sa soil test kit, in a matter of hours makukuha. Doon sa conventional, mga 3 to 4 days. Opo. Ang tanong pa rin ng ating mga kapwa magsasaka ay, kung mag-iintay sila ng 3 to 4 days, paano nila makukuha ang resulta? Ito ba i-message sa kanila o anong klaseng paraan para makuha nila yung resulta? Okay. Kung ang pangailangan naman po ng farmer ay para bago siya magtanim, yun po ay natutugunan natin sa soil test kit. Pero meron din po tayong FERT-Up. Pag nalaman na po nila yung analysis ng kanilang lupa, ito po ay downloadable sa Google Play Store. Kanina pinakita ko rin kay Director Ricky. So doon po ay nakikita nila mismo sa kanilang cellphone yung result ng kanilang analysis. At napakaganda po na ginawa ng teknolohiya. Yung complete analysis naman po, mas mahalaga yon sa ating mapping, yung mga permanent properties ng soil. So, but these are all accessible to the farmers. Nakikipag-ugnayan din po kami sa kanilang mga municipal agriculturists, extension officers. Kaya yung summary po ng kanilang result, available din sa local government offices. Meron po kaming inilunsad na FERT map na ituturo lang nila, ilo-launch namin sir yung isang yon sa anniversary. I-pinpoint lang nila kung saan ang kanilang location. Naandun po ang typical nutrient level ng lugar na yon, pati na rin po yung recommendation. Yun, napaka-importante Miss Karen. Nasa cellphone na po. Sumasabay na rin sa teknolohiya yung High-tech ating na. BSWM. Ito kasing soil testing at saka itong mga ganitong application, Miss Karen, importante rin dun sa isa pang commodity na pinapapatutukan ng ating kalihim ni Sec Kiko Chu Laurel Jr.
Yung sa kape, bisita natin ngayon nga si Ricky, yung sa ating Coffee Industry Development Office. Ricky, pwede mo bang ipaliwanag kung paano o gaano kahalaga rin itong soil testing sa ating mga kapihan? Alam natin na gusto nating palakasin ang produksyon dahil napakababa ng productivity ng ating coffee farms ngayon kumpara sa ating mga ASEAN neighbors. Ricky, please. Maraming salamat, Asek Arnel, sa pagkakataon. Tama po yung sinabi ninyo, ang ating produksyon ay napakababa. Ang karamihan ng ating kinukonsume o iniinom na kape ay ating ini-import. So kinakailangan na bigyang tuon ang production. At kaakibat po ng paglikha ng Coffee Industry Development Office ng ating kalihim or yung SIDO, kung saan po nandun ako ngayon, ay matignan, mabigyan ng direksyon, masubaybayan at matulungan ng ating sektor. Kung matutunghayan ninyo, binanggit din kanina ni Asek Arnel, ang ikinagaganda ng kape ay nagsisimula sa kagandahan ng lupa. At yung tubig na pwede mong idilig sa kape. So, nakasalalay dun sa lupa, kaya yung testing ay napaka-importante kasi hindi ka pwedeng magpaganda ng kape kung di mo alam kung ano yung kalagayan ng lupa. Magkakaroon ka ng guesswork sa fertilization. Ang kailangan po natin ay precision fertilization. Tamang-tama lang dun sa kailangan ng kape, dun sa buhay niya, no? Kung siya'y bagong tanim, namumulaklak na, nakaani ka na, ilang taon na siya, may mga pangangailangan yan sa abono at sa nutrients, no? Malalaman mo lang yun kapag ka ikaw ay nagso-soil testing. Otherwise, pwedeng magkaroon ng katulad nung yung ating bisita kanina na very young farmer, gumastos siya ng malaki, natapon lang yung mga abonong ginamit niya, hindi pala kailangan. Pwede rin kasing magkaroon ng excessive. Pwede rin yung deficient siya. Hindi mo alam kung ano kailangan ng lupa mo. Kung ano yung pinupunto mo, katulad sa kape, iba yung inilalagay mo pagka yung vegetative stage pa yung kape, no? Pag yan ay medyo tumataas na ano yung kailangan niya, para siya ay magkaroon ng magandang pamumulaklak, flowering. Ano rin yung kailangan niya? Parang yung bean density at yung pagpanik ng pag-form ng sugar sa kanyang mga cherries ay mapaigting mo. Lahat ng iyon ay masasabi lamang sa iyo kung meron kang soil testing. Tulad ng sabi ni Director kanina, ito hindi minsan, hindi lamang sa simula. Kung ito ay pangkaraniwang mga farms, kailangan every 2 to 3 years nagso-soil testing ka. Bakit po? Tuwing kayo'y aani, may tinatanggal na nutrients mula sa lupa ang ating pananim o yung cherry, no? Nababawasan niya. Kailangan malaman mo kung ilan yung nabawas, ano yung ipapalit mo doon sa kanyang ano. Yung uri din ng lupa, tulad ng sabi ni Asek Arnel, ay nakapagsasabi kung anong uri ng fertilization. Kunyari kung siya'y sandy loam, peat, o ano pa o clayish ang kanyang lupa. Kasi kung clayish yan, bagamat yan nakapaghahawak ng tubig, maaring yung uptake ng nutrients ay kakaiba kaysa sandy loam. So, importante ho di malaman yung kanyang physical property, hindi lamang yung chemical property. Even yung binanggit kanina na biological indicators, yung buhay ba yung lupa? May microorganism ba? Kasi yung microorganism ay kailangan pakainin mo ng organic matter. So, kailangan inihahalo din ho yun doon dahil yung microorganism ang siyang naghihimay-himay at nagpo-produce ng nutrients na maaring kainin ng halamang kape, no? Yun din komposisyon o structure ng lupa ay napaka-importante upang yung rooting system ng kape ay maipundar ng husto para maging climate resilient din siya pag inabot kayo ng bagyo o baha, mas resilient siya sa mga stresses na nililikha ng climate change. So, lumalakas din yung kanyang uptake ng mga nutrients pag maayos yung soil. Nakapagre-retain din siya ng moisture. So, nagiging drought resistant yung iyong at sumasarap yung iyong kape. Dahil
may kabuuan ng pagpanik ng mga nutrients ang paglikha ng asukal o sugar sa cherry. So nagkakaroon siya ng flavor compounds na naisasampa ng lupa sa puno ng kape. So yun po, yun ang mga epekto ng magandang kalupaan o lupa sa pagyabong at pagpamumunga ng ating kape. So may technical talaga, very technical no, Sec Arnel, Sir Enrique and Director Gina no, but nandiyan naman po ang DA at ang inyong opisina para tulungan po sila. So talaga ang nakukuha ko lang dito, kailangan unahin po natin yung pinaka basic. Yun, unahin po natin yung lupa, yung soil. Correct. So, gusto ko lang po ang tanongin si Sir Enrique kasi ako po mahilig po talaga rin ako sa kape at gusto kong suportahan ang ating mga local coffee farmers. Pero alam niyo po, nung pumunta po ako ng Estados Unidos for reporting tour, na-meet po namin yung mga businesses po doon. Interesado po sila sa ating mga kape, mga American companies po doon. Ang problema po ay they want to be assured of the kumbaga we can deliver kumbaga yung demand. Ayan. So sa inyo pong palagay po, Sir Enrique, dyan po sa SIDO, ano po yung mga ginagawa nyo po para ma-ensure po natin na kaya po nating mag-produce, hindi lang po para sa market po natin, pero para na rin po sa abroad. Kasi marami po talaga ang interesado po sa ating kape kasi napakasarap naman po talaga. Una po sa lahat, kaya po tinatag yung SIDO ay upang matutukan, matunghayan ang pagkakape. Dahil doon sa mga nakaraang panahon, ito po ay naihalo sa isang programa na kinabibilangan ng mahigit pang 40 pananim. So hindi po natutunghayan yung mga naging suliranin. Bagamat nandun siya, ang nagiging pondo po para matugunan ang mga pangangailangan ng magkakape ay hindi ho rin na ibubuhos ng tama. So ang SIDO ngayon, kasama namin si Sec Arnel, ay tinitignan namin ano yung mga challenges ng pagkakape, bakit ang kanyang produksyon ay bumaba at hindi tumataas, ang kanyang yield o yung productivity, yung pamumunga niya ay hindi sapat doon sa dapat na pamumunga kung i-handle tulad natin sa halimbawa sa Vietnam. Ano yung mga na pwedeng gawin? At yun ho ang inilatag namin sa Lunes nga po ay tutungo kami sa Davao para magkaroon ng unang komperensya ng ating mga regional coffee focal with SIDO para mapag-usapan ho namin ano ang maaring gawin, anong mga suliranin, anong pangangailangan ng ating magkakape na hindi pa ho nangyari hanggang ngayon. So, marami na pong nailatag na mga maaring maging programa upang tugunan ang mga pangangailangan na yan. Nakaikot na ho ako sa maraming bahagi ng Pilipinas upang tignan ang katayuan ng ating mga farmers po, no, at ng mga farming community. At ang utos po sa atin ng ating kalihim at ni Undersecretary Jerome Oliveros, ang namumuno sa SIDO kasama si Sec Arnel, ay tingnan mabuti. Paghiwa-hiwalayin kasi nga ho, sabi nga ni Director, hindi ho lahat ng lugar pare-pareho. So hindi ho pwedeng one size fit all ang ating tugon. Yes. Kahit nasa lupa, kailan makita nyo, kailan magkaroon ng specific analysis ang bawat lugar. Hindi po tayo pwede makapagpalawak ng taniman ng kape kung hindi natin alam yung tataniman natin. Correct. That will surely hindi ho magiging matagumpay yun. Pag gusto rin nating pag-ibayuhin yung pamumulaklak at pamumunga niya, hindi ho natin basta-basta pwedeng basta lagyan na lang ng fertilizer kasi nakita natin hindi naglalagay yung ating mga magsasaka ng sapat. Kasi maaring mali yung ating ibibigay doon sa pangangailangan ng lupa. So lahat ng yan ay magiging parang science-based approach po doon sa katugunan sa maaring ipagtaguyod para ang ating sufficiency level ay maitaas natin sa kape, no? Di man maging 100% ay mabawasan yung ating pag-aangkat ng kape, no, sa darating na mga panahon. Thank you, sir. Kaya Miss Karen, yung nabanggit kanina ni Ricky, 80% yung ini-import natin. Kasi napakababa ng productivity natin. Kumpara natin sa Vietnam, they're producing sa Robusta 3 metric tons kada hektar. Wow. Tayo 0.3. Ay, grabe. So napakalayo. Ang laki ng diferensya. Kaya yun ang gusto ni Secretary Kiko ngayon, yung Sec Jerome.
na unti-unti palakasin natin. At kaya merong focus ngayon para sa kape. Kasi may captured market na yan eh. Sige, di ba? Tsaka lumalaki yung consumption din natin. Correct. At ako, lumaki rin ako, Batanggenyo ako sa kape. Kaya talagang yung Liberica, binibigyan din ng focus yan, Miss Karen. Tsaka syempre, yung, sabihin na natin yung aftermarket kasi ang coffee pwedeng gawing flavored drinks. Yung mga para sa mga Gen Z at saka sa mga nakatulad natin, di ba? Pwedeng coffee flavored cakes o yung mga ganon. So napakalaking possibilities. So very exciting nga yung marinig na kayo po, Sir Enrique, ay pupunta ng Davao, may komperensya. First time po na mangyayari ito. Ayan. So yung mga coffee farmers naman po, are they kumbaga open naman po sa mga technologies katulad po na yan, soil testing, yung mga ganun po. Sila naman po ba ay open dito at willing naman po na sumailalim sa mga trainings, mga kaalaman? Maganda po kasi ang isang katunayan po nito, yung mga huling mga nanalo, meron po kasi tayong tinatawag na Philippine Coffee Quality Competition. Yung bang pasarapan ng kape, no? Ganon. Wow. Ito, mga sinusuportahan ho yan ng Department of Agriculture. Sa huling 9 na taon na ngayon. Lumitaw yung masasarap nating kape doon. At ang isa pong medyo ikinagulat namin, dumadami ang mga kabataan na involved po sa pagkakape. Wow. Yung mga huling mga nanalo ay yung number 1 nga po last year, si Radyo Takdoy ay isang 21 anyos na magsasaka ng kape. Natutuong magsasaka, no? Wow. Na talagang may kamulatan, na train ho siya. So, dahil ho sa ganyan, nakikita ng mga kabataan na may pagbabago, na may pera sa kape, may magandang kinabukasan sa kape. Ito ay nakahihikayat sa kanila upang bumalik sa pagsasaka ng kape. Dahil dati-dati mababa ang pagtingin dyan, dahil mababa ang presyo. Ngayon ho, gawa ng Philippine Coffee Quality Competition, gumanda ang presyuhan ng ating kape, pinahahalagahan ng international community yung lasa at sarap ng ating very distinct coffees everywhere, no? Kasi ano yan terroir related. Kung ano yung lupa mo, ito ang nagbibigay ng kakaibang panlasa o lasa sa kape na masarap. So hindi siya pwedeng basta gayahin kasi yung lupa niya ang nakapagbibigay sa kanya ng kakaiba na sarap. So ang kailangan ng pag-ibayuhin yung lupa na yon medyo ayusin kung may pagkukulang at kailangan may patubig ka. Kasi yan ang interaction ng mga bagay na to ang nagbibigay sigla sa kape. Yung lupa niya, yung nutrients niya, yung oxygen, yung aeration, microorganisms, even yung kanyang soil space stability para yung ugat niya makalalim siya, makahawak siya ng husto. At pag may unos at may mga climate stresses, kaya niyang mabuhay sa ganoong pagkakataon. So, maging resilient. Maging resilient siya. So, ang ating kabataan ay bukas na bukas, nakikita nila kasi may pagbabago. Nakikita nila pwedeng umunlad ang kanilang kabuhayan. Pag itong ginawa, ang presyo ng kape ay pataas at tumaas na. Kaya pwedeng yung mga inikuto nating mga sakahan sa Mindanao, nakita natin yung pagbabago, yung impact ng tamang pagsasaka ng kape na nagsisimula sa pagtingin sa lupa. Yung soil health niya is everything. Ang sabi ho ng maraming eksperto, soil is really our crop. Yung kape is just the expression of the condition of the soil. Oh, nice. Totoo naman po yun. Alright, so maraming salamat, Sir Enrique. Asek, siguro, bitin na bitin po tayo talaga sa oras. Pabalikin natin sila at magkape naman po tayo during the program. Ayan. So siguro, Asek Arnel, hingian na lang po natin siguro sila ng mensahe. Unahin po natin ang Director po ng Bureau of Soils and Management or BSWM, si Ma'am Gina Pardenilo. Your message, ma'am. Okay. Muli isang mapagpalang araw sa bawat isa.
at isang masaganang bagong Pilipinas. At nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na mabigyang daan ang kahalagahan ng lupa at tubig. So inaanyayahan ko po kayo sa aming Diamond Anniversary ngayong June sa Bureau of Soils and Water Management upang matunghayan nyo po yung iba't iba pang mga teknolohiya at mga innovation na ginawa ng Bureau of Soils upang lalo pong kami ay maging relevant at kasiyahan para sa ating mga magsasaka and all stakeholders. Marami pong salamat and God bless us all. Happy Diamond Anniversary po sa inyo, Thank you po. Director. Mensahe naman po, Asik, hingi tayo ng mensahe galing kay Sir Enrique de la Cruz. Sir Enrique, go ahead. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Sana po ay tangkilikin natin ang kaping Pilipino, lalong-lalo na pagka naparami na po natin yung Liberica o ating barako. No? Bagamat ko kaunti ngayon, dyan po patungo ang aming ginagawa na maparami at mapasigla ang ating kapihan. Sana ay tangkilikin po ng nakararami. Una, ang Pilipinas po yata ay pang-5 o pang-6 na pinakamalakas na consumer ng kape sa buong mundo. So wala ho tayong produksyon. Kailangan natin ng produksyon at mapaganda. Meron ho tayong magandang kalupaan, aayusin lang po natin. Yun po. Thank you very much po from the from the Coffee Industry Development Office or CIDO, ang kanilang National Coffee Focal, si Sir Enrique de la Cruz. Ayan. Asik Arnel, tayo po ay magko-commercial break lamang ng mabilis. Susunod, tuloy-tuloy pa rin ang bentahan ng benteng bigas. Alamin kung saan sila nakapwesto sa aming pagbabalik. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ayaw mo na ba? Ha? Ano ba sinasabi mo? Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil. Kaya, kanin ay huwag sayangin. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang ng long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Benteng bigas ay meron na. Presto, the best. Iba ang saya. Benteng bigas.
talaga. Benteng Bigas. Naka-off mic ako. Nag-headbang kasi muna. Sa mga hindi pa po nakakaalam, mabibili na ang benteng bigas sa maraming parte ng bansa. Patuloy pa itong pinalalawig. Ayan na Asek Arnel, tuwing Sabado, i-anunsyo natin dito no, sa ating programa kung saan eksakto nakapwesto at gayon din ang mismong schedule ng bentahan ng P20 Rice. Bulacan Street sa Barangay Payatas, Area B, Quezon City, by schedule once a month sa Bureau of Animal Industry sa Maydome, dyan sa Visayas Avenue, Barangay Vasra, Quezon City tuwing Webes at Biyernes. Camp Karingal, Quezon City Police District sa Sikatuna Village, Quezon City every second and third Tuesday of the month. Kamuning Public Market, Cubao, Quezon City kada Martes at Sabado. National Intelligence Coordinating Agency sa Viluna Avenue, Quezon City by schedule po ito once a month. Sa Philippine National Police Camp Crame, Quezon City tuwing Biyernes. Happy Friday! Bagong Pilipinas, IGOV Servicio Hub, Pinaglabanan Street, San Juan City, Monday to Friday po tayo dyan. San Juan Agora Market sa AMI Rice Supply sa San Juan City kada Sabado. San Juan City Hall, Pinaglabanan Street, San Juan City every 15th of the month, payday. Food Terminal Incorporated, SEZ, CRBD Road, Barangay Western Bikutan sa Taguig. Diyan po yan sa Maharlika Commercial Stalls 5, 6, 7 mula Wednesday to Sunday. PNP Southern Police District sa Loton Avenue sa Taguig City tuwing Miyerkules. Wawa Barangay Hall, Cadena de Amor, Barangay Wawa, Taguig every Friday po dyan. Disiplina Village, Phase 1 sa Equadra Street, Ugong, Valenzuela City from Thursday to Sunday. At NFAM FC Compound sa ACA Road, Malanday, Valenzuela City mula Lunes hanggang Biyernes. Dami, Asek! Yes, napaka-importante po, Miss Karen, napakahalaga ang tulong ng bawat isa po sa pagpapalawig ng bentahan ng benteng bigas at iba pang abot kayang produktong pang-agrikultura para sa ating mga kababayan. Kaya naman po para dun sa mga interesado, pagkakataon nyo na pong sumali sa bayanihang ito sa pamamagitan ng pagpapagamit ng inyong permanent o semi-permanent structure para maging kadiwa o benteng bigas site. Para pa po sa mga ibang detalye, bisitahin po ang da.gov.ph. Ayun, at dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Samahan nyo kaming muli sa mga susunod pang Sabado, 10:30 hanggang 11:30 ng umaga dito lang po sa DZRH. Makinig, makilahok at makiisa para sa sapat at mayabong na agrikultura. Tayong lahat sama-sama sa isang masaganang Pinas. Araw-araw ang pagkain galing sa pananim, sa bukid, sa tindahan hanggang sa habang natin. Pagkat ang pagsasaka ay bayanihan kaya natin, na kapag nagsama-sama pag-asayanihin. Tuloy-tuloy man ang alon dito sa karagatan, kapit-bisig ang paglayag at di sinukuan. Pagkat ang mangisda ay tugon ng mamamayan, mula sa kahirapan, aawon tayo dyan. Dahil sa programang umakay, mga lider na gumabay. Ngayon ang magsasaka at ang mangingisda ay unti-unti nang naiaangat. At lahat kasama sa pagbuo at pagtatag ng masaganang Pinas. Panibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas.